Isang araw, akong bagong nagBiktorya sa itolang syudad na kusang binaka. Tumanggap ng sulat ng aking monarka, mahigpit na biling umuwi sa Albania. At ang panihala sa dalakong hukbo, ipagkatiwalang iwan kay Menandro, noon di tumulak sa itolyang reyno. Pagsunod sa harit, Albania'y tinungo. Nang dumating ako'y gabing kadiliman, pumasok sa reynong walang agam-agam. Pagdakay na kubkob, laking kaliluhan na may 30,000 sandatahan. Di binigyang daang akin pang mabunot ang sakbat na kalis at makapamuok. Buong katawan ko'y pinidbid ng gapos, piniit sa karsel, nakatakot-takot. Sabihin ng aking pamamanghat lumbay, lalo ng matantong monarka'y pinatay ng Konde Adolfo't kusang idinamay ang ama kong irog na mapagpalayaw. Mahigit kang ama sa mapagpunuan ng hangal na puno at masamang asal, sapagkat ang haring may hangad sa yaman ay mariing hampas ng langit sa bayan. Ako'y lalong abat tinaya ng ibig. May kahirapan pang para ng marinig na ang prinsesa ko'y nangakong mahigpit pakasal sa Konde Adolfong Palawis. Sa pagkakabilanggong 18 araw, nainip ako ng di pagkamatay. Gabi ng hanguit, ipinagtuluyan. Sa gubat na ito't kusang ipinugal. Taksil na sa yamat mataas, o hangad sa puring hangin lumilipas. Ikaw ang dahilan ng kasamang lahat at dirig na sapit na kahabag-habag. Ang lahat ng ito maawaing langit. Iyong tinutungkay ay ano't natitiis. Wala ka ng buong katwir at bait. Pinapayagan mong inubog ng lupit. Ayun. So, bakit si Florante? Siguro, pinili ko siya dahil sa lubhang paghanga na rin. Napagdesisyonan kong itala ang papel niya sa Florante at Laura. Hindi lang naman kasi dahil sa binigyan focus siya sa kanyang mga kakayahan. Bagkus, nakita naman natin na pinakita din niya ang kanyang mga kahinaan. Pinatunayan niya ang mabubuting dulot ng paghingi ng tulong sa iba sa kabila ng pag-awa sa lahat ng bagay. Ang kanyang matikas, matapang at mahabilidad na personalidad ay aking sadyang hinahangaan.